For the past few weeks, ang naging topic po natin or yung tema na binababa sa atin is about repentance. So huwag kayong mag-alala kasi hanggang next month pa to, di joke lang. So hanggang July, ito yung pinakamagiging topic natin. Bisa kasi pagka tinapik yung word na repentance, parang may dating na negative connotation, parang malungkot. Tanongin niyo yung katabi niya, malungkot ka ba? Malungkot. Pero bago kayo maging malungkot, may papakita ko sa inyong picture. Bro, paano ka? Pakita nga nung picture. Ayan. Ano po yan? Ano nakikita nyo? Joy. Dishwashing liquid. Nakita na ba kayo niyan? Pag di kayo nakita niyan, meron doon sa kusina. Next. Ano yung next? Ayan, kilala nyo kung sino yan? Joy. Saan nyo makikita yan? Sa Inside Out, sa movie. Sino na sa inyo nakapanood ng movie na? Sige, taas nyo. Ilan? Yung 1 tsaka 2. Napanood nyo na parehas. So maganda siya, di ba? Kasi actually may mga psychologists na suggested nila na panoorin niyo yung movie kasi nagpo-promote siya about sa mental health or sa nangyayari sa isip natin. Pero hindi to movie promotion Tapos pag tingnan nyo kanina, balik mo din bro sa picture, yung Joy. Alam niyo, minsan nagtataka ako bakit yung pangalan ng dishwashing liquid na yan, Joy Pero pa naghuhugas kayo ng pinggan, masaya ba kayo? Tanongin mga tayo mo na yan, masaya ka ba pa naghuhugas ng pinggan? Di ba? Minsan nagdadamog pa Sabi, pero yung pangalan ng dishwashing liquid, Joy galing ka ako marketing strategy nila, O, so balik tayo doon. Saan yung next? Naka-blue. Sino yung naka-blue na yan? Yan. O, sila to? Si Sadness. Di ba? Tinanong mo yung katayo mo na ulit, malungkot ba yan o masaya? Tanongin mo, malungkot ka ba o masaya? Ano sabi sa'yo? Ayan, pero sa palagay nyo kaya, pwede kayong magkaroon ng joy sa sadness? Pwede? Ayun magkatabi silang dalawa, si Joy tapos si Sadness. Now, sabi ko kanina, hindi naman to promotion or parang nagpo-promote ng movie. Pero yung kasi yung pag-uusapan natin ngayong araw. So, related siya sa sadness, related siya sa joy, related siya sa grief, sa sorrow. Yan kasi yung mga katumbas word yan. So, ang title natin is makikita natin, The Joy in Godly Sorrow. So, parang minsan kasi pag pinag-uusapan yung sorrow, yung sadness, talagang may negative connotation Parang seryoso, malungkot, and makikita natin yung text natin sa 2 Corinthians chapter 7, verse 9 to 11. 2 Corinthians chapter 7, verse 9 to 11. Siguro basahin po muna natin yung passage natin. Sabi rito, verse 9, ngayon ay nagagalak na ako sapagkat ang kalungkutang iyon ay ginamit ng Diyos para akayin kayo sa pagsisisi at pagtalikod sa inyong mga pagkakasala. Kaya't hindi kayo napasama dahil sa amin. Verse 10, sapagkat ang kalungkutang buhat sa Diyos ay nagbubunga ng pagsisisi at pagbabago tungo sa kaligtasan, ngunit ang kalungkutang dulot ng mundo ay humahantong sa kamatayan. Sabi sa 11, tingnan ninyo ang binuhungan ng kalungkutang buhat sa Diyos. Naging masikap kayo at masigasig na ipakilalang kayo'y walang kasalanan tungkol sa mga bagay na iyon. Namuhi kayo sa inyong sarili, nagkaroon kayo ng banal na pagkatakot, nanabig kayo sa aking pagdating, nagkaroon ng malasakit at hangaring maparusahan ang nagkasala, ipinakita ninyo sa lahat ng paraan na kayo'y walang kinalaman sa mga bagay na iyon. And ayan yung magiging passage natin. Kasi yung verse 10, sabi sa English, mayroong godly sorrow at mayroong worldly sorrow. And kung titingnan nyo, pareha sila may effect. And since nasabi ko nga, ang topic natin is about repentance. And mahalaga yung godly sorrow. So may natin discuss ano yung pinagkaiba nila. Pero malaki yung pinagkaiba ng godly sorrow tsaka worldly sorrow, especially sa response natin. So tanongin mo yung katabi mo na yan, masaya ka ba? Kasi kung hindi ka masaya sa'yo, lalo kang malulungkot ngayong umaga. Ngayon, siguro i-define natin, ano ba yung sorrow? Ano ba yung lungkot? Actually, hindi lang siya lungkot Meron kasi itong parang stage or level. Tatlo yan, yung sadness, yung kanina, yung nakita niyo si sadness, yung grief, tapos sorrow. Sabi yung sadness daw, it is a feeling or emotion. So usually, minsan hindi naman nakikita sa atin na pwedeng nakangiti ka, pero sa loob-loob mo, malungkot ka pala. Meron naman
Yung isa, yung grief. Ano yung grief? Sa Tagalog, pagtangis. Kumbaga, ito talaga, sometimes nakikita sa mukha natin na ikaw ay malungkot. Kasi bakit? Kasi umiiyak ka. Diba? Or pwede naman, malungkot ka, nakikita kasi bakit? Kasi nakasubalbal yung nguso mo. Diba? Nakasibangot. Now, yung isa is sorrow. Yung sorrow, mas deep siya doon sa sadness tsaka sa grief. Hindi lang siya basta lungkot na naramdaman. Minsan kasi may mga bagay na nakakalungkot sa buhay. Sabihin mo sa katabi mo na yan, ano ba yung mga bagay na kinalulungkot mo? Sige, tanong mo, ano ba yung mga bagay na ikinalulungkot mo? O sabi rito, yung sorrow daw po kasi, it is a deep distress, pwedeng sadness, or regret. Now, ano yung possible cause niya? Pwedeng loss, pwedeng disappointment, sabi rito, misfortune or parang kamalasan ata to. Pero ito naniniwala sa mahalas. Pero sabi to, probably misfortune suffered by oneself or pwedeng naranasan mo or pinaranas sa'yo ng iba. Nung nag-search ako, sabi rito, ano ba yung mga common causes or ano ba yung mga dahilan na mga bagay na nagbibigay ng sorrow or ng kalungkutan sa isang tao? Yan. So naglista lang tayo ng ilan. And probably, yung iba rito, na-experience yun na or naranasan ninyo. So ito lang yung sabi ni Google. Yung una daw, loss and bereavement. Sino na po sa inyo naka-experience na mawalan or may namatay po sa inyong pamilya? Pwedeng lolo nyo, pwedeng kapatid nyo, pwedeng magulang nyo, or probably, isa sa pinakamalungkot, pwedeng anak mo. Sino po sa inyo nakaranas ng gano'n? Yung nawalan na kayo kahit part ng pamilya nyo or kahit kaibigan. Diba? So alam ko kahit paano sa atin meron tayong experience na may nawala sa atin. And ano yung nararamdaman natin pag may nawala? Di ba nakakalungkot? Kasi bakit? Kasi hindi mo na makikita, hindi mo na makakasama. In fact, sabi rito, yung loss daw, hindi lang siya sa tao. Even sa mahayop, halimbawa may pet ka, di ba? May aso ka, may pusa ka, na inilagaan mo, di ba? Tinuring mong anak ka, pinalaki kita. Pero bakit ka nawala? Di ba? May mga ganun. And sabi ron, isa sa mga nagbibring ng sorrow sa isang tao is yung may nawala sa atin. Pwede rin, breakups, yan, or na relationship na hindi nag-work. Yun, tinan niyo yung katabi niya na yan. Baka galing sa breakup yan. Di ba? Ngingiti-ngiti lang ako, pero dumudugo yung puso ko. Di ba? May mga ganun eh. And sabi ng isang study, pagka alam niyo ba FO? Friendship over. Pagka may nag-breakdown na relationship, pwedeng sa friendship, ang katumbas daw nun halos is yung may namatay ka. Kasi parang nagkaroon kayo ng FO, nagkaroon kayo nawala yung relationship niyo. So kumbaga, ang equivalent ng emotions na naramdaman mo, para ka na rin nawalan. Although hindi naman siya namatay, pero ganun yung grief, ganun yung sorrow na nararamdaman mo. Sabi nung next yun, unmet desires. Ayan, or expectation. Yung mga hindi natupad na kagustuhan o yung expectation mo na hindi na natuloy. Pwede rin sa desires or pwedeng pangarap. Sabi nung isang nakasama namin nung Friday, nagsisisi daw siya kasi bakit daw siya ganun yung kinuha niyang course sa trabaho. Di ba minsan, sino nagsisisi sa inyo sa course na kinuha niyo? O may nagtaas sa likod, parang nagsisisi na. Kayo pa sa mga mag-asawa, nagsisi mo ba kayo na napakasawa niyo yung asawa niyo? Diba, minsan, ganun yung biroan na naririnig ko eh. Bakit pa kasi siya? Ito lang sabihin ko pa sa inyo, no choice na po kayo. Diyan na talaga yan. And expectation pa? Pwedeng dreams, relationship, supports, or possession. Diba? Pwedeng may mga pangarap ka, may mga gusto ka na hindi mo na-achieve. Pwedeng bahay, lupa, sasakyan, or anything. Ano po yung nagbibigay ng sorrow sa tao? Sabi ito, anxiety and fear. Yan, yung mga takot, yung pag-aalala. So, sabi nila, alam ko narinig ko na ito minsan, yung anxiety daw, ito yung sobrang pag-iisip sa mga mangyayari sa hinaharap sa future. And yung mga taong anxious, lagi silang nag-aalala, ano ba yung mangyayari bukas? Ano ba yung mangyayari mamaya? And sometimes, sabi rito, ito rin yung nagbibigay sa atin ng kalungkutan. Kasi bakit? Kasi isip ka ng isip eh. And yung takot, pwedeng takot na naranasan mo noon, pwedeng trauma, or pwede namang naranasan mo ngayon. Ano pa? Sabi rito, internal states and thought pattern. Dito, nagulat ako kasi nakalagay dito, overthinking. Tanong mo yung katabi mo na yan, overthinker ba yan? Sabi mo, overthinker ka ba? Sino ba lagi mong iniisip pa? Di ba, sabi ng isang study, yung generation daw po natin ngayon is one of the
saddest. Isa sa pinakamalungkot na generation. Tanongin niyo po ako, bakit? Kasi karamihan daw po sa atin overthinker. Kumbaga, isip ng isip, ano yung gagawin ko, paano yung buhay ko, ano yung... Kumbaga, ang dami natin iniisip na minsan, sa isip lang natin, dun pa lang, nahihirapan na tayo. Ang sabi ng thought pattern, ano pa? Depression, or yung isa rito, sabi ito, pessimism. Alam niyo ba yung pessimism? Yung negative thinker. Di ba kasi ang opposite ng pessimism, optimism, yung mga positive thinker. Maniniwala ba kayo pag sinabi ko sa inyo na negative thinker ako? Siguro hindi eh. Kengkoy ka nga, Kuya J-Lo, paano ako magiging Pero actually, pessimistic talaga ako. Pag si mama pag sa bahay, minsan sabi kami sa sarili namin, na mga negative, sabi niya, sige, kakasabi mo ng ng negative, mangyayari talaga sa iyo. Diba? Yung mga ganun eh. Pero yung mga negative thinker, hindi lang sila basta sinasabi. Sa iniisip nila, sa ginagalaw nila, yung kawawa naman ako, nakakalungkot naman yung buhay ko. And part yun ng mga nagpapalungkot sa atin. Meron pa rito yung guilt, yung regret sa buhay natin. And sabi doon sa uli, possible, isa rin sa mga nagbibigay sa atin ng kalungkutan ay yung spiritual or mental decline. And sa panahon po natin ngayon, yung mental health problem, isa yun sa pinopromote or ina-advocate. Bakit? Kasi maraming mga tao na hindi man nagsasabi, nakikita mo lang, pero may mga pinagdadaanan pala. Minsan nakangiti lang, pero yung loob pala, umiiyak na. So tapikin mo yung katabi mo na yan. Tapikin mo. Di ko sabihin kaya mo yan pero at least katabi mo yan ngayong umaga. O, masaya ka, nakasama mo yan. Now, sabi rito, ito yung mga bagay na nagpapalungkot sa atin. So based sa research. And actually, nag-search din ako sa Bible. May mga bagay pala na pwede magpalungkot sa atin. Sa Ecclesiastes, si King Solomon na nagsulat ng Wisest Men, sinabi niya yung mga bagay na nangyayari sa mundo natin is parang walang kabuluhan. Ecclesiastes chapter 1 verse 2, lahat daw yun, lahat walang kabuluhan, puro kalungkutan, puro paghihirap. At sabi ng Mangangaral chapter 1 verse 3, ano sabi rito? Sabi rito, nagpapakapagod ka ng husto sa pagtatrabaho sa mundong ito, ngunit para saan ba ang mga pagpapagod na ito? Diba? Diba isipin nyo, sabi din sa English, pagsikat pa lang ng araw, nag-work ka na, tapos pagdating ng gabi, paglubog ng araw, nagtatrabaho ka pa rin. Pero actually, related to sa trabaho, pero diba, imagine niyo, ano yung purpose ng pag-work? Bakit ka nagtatrabaho? Diba? Para tumagos? Diba, alam ko, wala naman nangangarap sa'yo, nagtatrabaho ko para tumagos, Nag-aaral ako para tumagos. Wala naman ganun, diba? Bakit? Kaya sabi ni King Solomon, nakakalungkot Bakit? Kasi nagpapakapagod tayo, nag-strive tayo, nag-grind tayo sa mga bagay na gusto natin gawin. Pero yung lahat ng bagay na yan, wala dong kabuluhan. Next, verse 18 naman ito, even yung karunungan, nagbibigay pala sa atin ng sorrow. Sabi dyan, for with much wisdom comes much sorrow. The more knowledge, the more grief. Diba, imagine niyo, mahirap pala maging matalino. So buti na lang hindi ako matalino. Di ba? Kasi nakakalungkot pala pag matalino ka, Di ba? Pwedeng part yun, isa yung mga sorrows kanina, di ba? Expectation. Pwedeng nag-expect yung mga tao sa'yo na, ito, baka mag-top 1 to, baka mag-suma, baka mag-cum laude. Di ba? Minsan nakakalungkot yun Yung mag-i-strive ka na mag-i-strive. Nung bago kami gumraduate ng first year sa Bible School, lagi kasi kami na-encourage na mag-achieve kayo ng high, ng grade. Ngayon, sabi sa akin nung admin namin, kinausap ako, sabi niya, konti na lang daw, kailangan daw makapasok ako dun sa, with honors. Sabi ko, sa isip ko, alam mo pag ginagano ako, masalo ako na pressure parang masalo ako tinatamad Kasi bakit? Kasi parang nag-set ng expectation And isa yun sa mga bagay na personally ako, sa sarili ko lang naman, ayoko nang ganun. Yung laging may expectation yung mga tao sa'yo. Kasi nakakalungkot Paano pag hindi mo na-achieve yung expectation nila? Paano pag hindi mo nagawa? Diba? Alam ko, yung iba sa inyo may mga experience na kayo na ganun. And nakakalungkot, nakaka-down. And sabi ng Bible, sabi ni King Solomon, isa ito sa mga nararanasan natin, or isa to sa mga reason bakit tayo nalulungkot. Sa Psalms chapter 6, verse 6 to 7, sabi rito, I am weary with my moaning. Every night I flood my bed with tears. I drench my couch with weeping. Sino na-experience niya yung ganyan? Yung sa sobrang lungkot mo, umiiyak ka na lang. Sabi nung isang kasabihan, yung unan, yung 4 na sulok ng kwarto ko, pati yung unan ko, yung nakakaalam ng mga luha ko. Di ba? Kahit papaano, alam ko na-experience natin yan. Di ba? Yung iiyak ka na lang para matulog.
So hindi ko alam kung ano yung na-experience nung mga panahon na yan. Pero kahit papaano, sabi ng psalmist, sabi ni King David, ito yung naranasan niya. Sabi sa 7, my eyes waste away because of grief. Baga kalungkutan pa rin. It grows weak because of all my foes or enemies, kalaban. Diba? Dito sabi ni King David, dahil sa mga kalaban niya, nabibigay sa kanya ng sorrow. Dahil, ikaw nga naman may kalaban, hindi ka ba malulungkot? ikaw naman may kaaway, hindi ka ba malulungkot? Siguro sa iba, pero sa iba kasi, medyo palaban eh. Yung ayaw mo sa akin, ayaw ko rin sa'yo. Pero kung ikaw alam mo sa sarili mo na wala kang ginagawang mali at bakit pa yun nangyayari? So nakakalungkot yun. And alam niyo po ba, pagdating sa Isaiah chapter 53, ang ating pong Panginoong Isus ay tinawag na man of sorrows. So hindi po sad boy si Lord. Iba po yung sad boy sa sorrows. Pero sabi ng Isaiah chapter 53 verse 3, ang sabi ron na, He was despised and rejected by men, a man of sorrows and acquainted with grief. Sabi ron, and as one of whom men hide their faces, he was despised and we esteem him not. Or sabi ron sa Tagalog, hindi natin siya tinuunan ng pansin, tinalikuran natin siya. And kaya yung ating Panginoon, isang tawag sa kanya, man of sorrows. Pag tinignan niyo po yung John chapter 16 verse 33, alam ko na-preach na rin to dati. Pero ano sabi doon ni Lord, di ba? In this world, you will have tribulations. Magkakaroon ka ng mga problema, kapighatian. Sa ibang version, yung tribulation, ginamit siya bilang troubles, trials, and sorrows. Di ba? Sino po sa inyo, pagka may problema, nahihirapan, nalulungkot? Di ba? Wala naman po siguro sa atin masaya pagka may problema, Tanong mo yung katayo na yun, masaya ka ba pag may problema ka? Ano po tawag niyo sa taong masaya kahit may problema? Ang alam ko po, dalawa lang yun eh. It's either nagkukunwari o yung medyo nababaliw na. Kasi bakit? Kasi iyak tawa. Nakita na ba kayo ng tao, iyak tawa? Di ba? Hindi mo maintindihan eh. Ano ba talaga nararamdaman mo? Pero gusto ko pong maintindihan nyo, sabi ni Lord doon, take heart, I have overcome the world. Bakit daw? Kasi napagtagumpayan na ni Lord yung mundo na to. Pero hindi inaalis sa atin yung kalungkutan. Hindi inaalis sa atin yung sorrow, hindi inaalis sa atin yung grief, hindi inaalis sa atin yung mga bagay na possible nating maranasan. And balikan natin yung passage natin sa 2 Corinthians chapter 7 verse 10. Sabi ron ng verse 10, for the sorrow that is according to the will of God, sabi doon sa English, sorrow that is according to the will of God produces a repentance without regret, leading to salvation, but the sorrows of the world produces death. So isa to sa reason ng pinagkaiba ng godly sorrow tsaka nung worldly sorrow. Kasi bakit? Yung godly sorrow, sabi rito, kung ito ay ayon sa kalooban ng Diyos, nagpuproduce siya ng repentance. Nagpuproduce siya ng pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan. Pero ang sabi ng yung worldly sorrow naman, nagpo-produce ng death. And alam niyo po minsan nakakalungkot, ano yung kadalasan or isa sa mga causes ng suicide? 'Di ba? Kung nakausap kayo ng taong suicidal, kung nakausap na kayo ng taong depressed, ano yung makikita niyo sa kanila? Ano yung common na mapapansin sa kanila? Balungkot na balungkot sila sa buhay nila. Ang dami nilang regret, ang dami nilang pinagsisihan, ang dami nilang mga bagay na hindi nila maiwanan sa nakaraan. And kung may kakilala po kayo na gano'n, wag niyo pong iiwan. So kasi bakit? Kasi mahirap eh. Sabi nga ng isang kasabi, di ba, nasa huli ang pagsisisi. And ito yung nakikita natin pag sinabi natin worldly sorrow. Kaya karamihan nagsusuicide. Di ba? Ang isa sa may pinakamataas sa suicide sa buong mundo is yung Japan. Di ba? Alam ko merong bundok doon eh, na nakalaan talaga para sa mga nagsusuicide. Kaya sabi nila, pag may tao ka daw, may kakilala ka, kamag-anak ka na pumasok sa bundok na yon, huwag mo na asahan na babalik. Kasi hindi mo na makikita. And nung may napanood kami sa documentary, pinuntahan nila yung bundok. Hindi pa sila nakakakita sa may, dito lang sila sa may unahan pa, hindi pa sila nakakakita sa pinakabundok. Puro mga labi na yung mga nakikita nila, mga buto na lang, mga namatay na. So iba't ibang causes ng death. So tapikin mo ulit yung katabi mo na yan. Sabi mo, narito ako para sa'yo. Yun. And so, tuloy natin. Sabi rito, kaya yung topic natin yung joy in godly sorrow. Kasi gusto ko pong maintindihan nyo, kapag yung kalungkutan or yung sorrow galing kay Lord, merong kagandahan dun eh. Merong kagalakan dun eh. Hindi lahat ng sorrow malungkot. Kung alam natin na yung sorrow na yun is galing kay Lord, sabi rito una, it produces repentance.
po yan. And ngayon, sabi rito, ano ba yung nagagawa sa atin ng sorrow na to? Una, godly sorrow serves as warning. So, may kita natin na yung godly sorrow, yung kalungkutan na mula sa Diyos, nagbibigay siya sa atin bilang warning. Sabi ng passage natin sa verse 9, English pa nilagay ko dyan. Hindi, basahin ko na lang pa rin sa English. Sabi dyan, I now rejoice that not that you were made sorrowful. Or sabi ni Pablo, nag-aagalak ako, hindi sapagkat sa kalungkutang iyon ang ginamit ng Diyos para akayin kayo na pagsisihan at talikuran ng inyong pagkakasala. Kaya't hindi kayo napasama dahil sa amin. And pag tingnan niyo yung background ng 2 Corinthians, di ba, pag binasa niyo yung 1 Corinthians, ano meron sa 1 Corinthians? Ganito kasi nangyari doon. During old ancient times, yung mga apostle or yung mga workers, lumilibot sila sa mga churches para mag-collect ng offering. Now, may isang apostle, hindi ko maalala kung sino, or mga disciples that time, pumunta sila sa Corinth. Now, pagdating sa Corinth, ang dami nilang tanong, ang daming problema ng Corinth. Nung pumunta yung alagad na to kay Paul, sinabi niya lahat nung nangyayari, ano yung mga problema ng Corinto. Kaya nasulat ni Paul yung 1 Corinthians. Ano meron doon sa 1 Corinthians? Alam ko, nabanggit na namin to dati, pero sobrang dami nilang problema. And yung mga problema na yon, titingnan natin, mga mananampalataya to, mga Kristiyano na nakakilala kay Lord, and pasok sila ng mga false teaching, napasok sila ng mga worldly belief, kaya nangyari sa kanila, nagkakagulo sila. And sabi rito, isa sa mga naging problema ng Corinto, that time, division. Kasi bakit? Kasi naghahati-hati sila. May sabi, gusto ko kay Apollos, gusto ko kay Pablo, gusto ko kay Pedro. Ano pa? Meron doon immorality, sexual immorality. In fact, yung sinulatan, yung minamention ni Paul dito sa chapter 7 ng 2 Corinthians, is yung kapatiran na kinasama niya yung nanay niya or stepmother niya. So imagine niyo, grabe yung sin, yung sexual immorality nung time nila. Ano pa? Yung lawsuits, yung mga kapatiran, sila lang din, nasa korte, nagkakasuhan. Di ba sila lang din, Kristiyano sila, magkakapatiran sila, nakikita sila sa church, probably. Tapos, may kikita sila sa korte. Kaya sabi ni Paul doon, ang nagmamatigitan sa inyo, mga hindi mananampalataya, ikinahihiya yung pinaglalandakan natin yung pangalan ng Panginoon. Kasi bakit? Imbes ayusin yung problema sa kanilang mga mananampalataya, ano nangyari? Sa korte pa sila naglalaban-laban, nagkakasuhan. So kaya naging pangit. Yung Lord's Supper sa chapter 11, di ba? Sabi ni Paul doon, kaya inulit yung Lord's Supper. Kasi yung Lord's Supper na ginagawa nila, hindi nagiging karapat-dapat sa harapan ng Panginoon. Spiritual gifts. Ano pa nangyari sa spiritual gifts? Diba? Nagpapagalingan sila, nagpapataasan sila. Kaya nga yung 1 Corinthians chapter 13, yung chapter about love, diba? Doon nilagay ni Paul yun. Kasi bakit? Kasi wala nang love sa kanila. Puro pagalingan na lang, puro pride, puro ego. Ano pa? Sabi rito, in yung resurrection, even yung muling pagkabuhay ng ating Panginoong Isus, pinagtatalunan nila. And dahil yun nangyari doon sa mga naging problema sa church nila. Then after nila ma-receive yung letter ni Paul, karamihan sa kanila nagalit. Nagalit sila kay Pablo. Hindi ko alam kung paano nila inaway si Pablo, pero sabi ng chapter 2 sa 2 Corinthians, nung pumunta si Pablo doon, sabi niya, it is a painful visit. So kumbaga, nalungkot siya kasi bakit? Na-reject siya ng mga taga-Corinto eh. Tapos umalis siya, ngayon nagpadala siya ulit ng letter sa kanila. And yung letter na binanggit ni Paul, hindi na nalagay sa Bible, hindi yung 2 Corinthians, hindi na nalagay sa Bible, hindi nasama sa Bible, nawala na. Pero sabi ng mga historians, may second letter si Paul doon na sinasabi ni Paul kung gaano yung lungkot at yung nararamdaman niyang sorrow doon sa mga taga-Corinthians. Kasi bakit? Bakit niya sila na-reject? Bakit gano'n yung tingin nila kay Pablo? Actually, alam niyo po kung bakit yung mga taga-Corinto hindi hanga kay Pablo. Kasi si Pablo, hindi siya katulad ng ibang mga apostle or hindi katulad ng ibang preachers that time. Kasi si Pablo, mahirap. Puro pain and suffering yung naranasan ni Paul. At the same time, si Paul, nagtatrabaho siya ng labor work. Alam niyo ba yung trabaho ni Pablo? Tent maker. So, kailangan niyang magtrabaho for the sake na hindi siya kasi umaasa din sa support ng church, nung mga church na na-plant nila. So, kaya kailangan niya magtrabaho. And yun yung reason. Tapos isa pa, hindi siya magaling magsalita. Kumbaga, hindi siya impressive katulad nila Apollos, sila Pedro na magaling mag-preach. Sabi nga ni Paul, nanginginig pa siya pagka nagtuturo siya. Kaya yung mga taga-Corinto, minamaliit nila si Pablo. Pero, kung titignan niyo po, ang nag-plant ng church sa Corinthians, sino? Si Paul. And kaya dito, may kita natin na yung godly sorrow, sinabi ni Paul,
Nagbigay siya ng letter, nalungkot siya, tapos after, pinadala niya si Titus. Si Tito. Yan, hindi si TBJ, si Tito. Pagpadala niya kay Titus, bumalik si Titus kay Paul. And doon nasulat yung 2 Corinthians. Bakit? Bilang pag-encourage ni Paul dun sa mga taga-Korinto, na yung lungkot pala na naramdaman ni yung mga corrections, yung mga kalungkutan na sinabi ni Pablo dun sa sulat niya, nagdala pala sa mga taga-Korinto ng repentance, ng godly sorrow. And sabi rito, yung godly sorrow, sabi, di ba, it serves as warning. Kasi bakit? Kasi pag kami mga tao na nagko-correct sa atin, especially yung Word of God, kapag nababasa natin sa salita ng Diyos na tinutuwid tayo, hindi naman ito nagbibigay sa atin ng para i-condemn tayo eh. Pagka yung Word of God nabasa nyo and talks about sin, repentance, hindi naman siya nagto-talk about condemnation eh. Kumikilos ang Panginoon para ano? Para yung bawat isa sa atin magkaroon ng pagsisisi. Para magkaroon ng, ano ba yung kasalanan natin? Kasi minsan hindi tayo aware sa mga bagay na ginagawa natin. Hindi tayo aware sa mga sin na nakukumit natin. Diba? Pag tinanong pa ba natin yung bawat isa sa atin, alam nyo ba kung ano yung mga kasalanan na nakumit nyo? Pero pag tingnan nyo po yung mata natin sa mata ng Panginoon, ang dami nating kasalanan na nakukumit everyday. So hindi na ako mag-detailed. Pero pag binasa niyo po yung Bible, ang dami niyo makikita kasalanan eh. Di ba, yung kalungkutan pa nga lang eh, katamaran pa lang. Di ba, nung last time na nag-preach ako, binanggit natin yung mga kasalanan na binabanggit ng Bible, even yung selos, chismis, ano pa, pagkakagalit, pagkakabahabahagi, lahat yung kasalanan. And ilan po sa atin ang guilty doon? Minsan, nag-topic about love, nabanggit yung forgiveness. Sabi nung kapatiran sa akin, after ko na mag-preach nung week na yun, sabi niya, bakit ganon kapag forgiveness yung pinag-uusapan, feeling ko pinapatamaan ako. So huwag po kayo magalit, hindi namin kayo pinapatamaan. Ito lang yung sinasabi ng Bible. And mostly, hindi naman intentional yung mga bagay na sinasabi namin dito. Pero bakit kayo tinatamaan? Bakit kayo nakakaramdam ng parang guilt? Pwede po natin i-take yun na sorrow mula kay Lord. Kasi bakit? Kasi tinutuwid tayo ng Panginoon sa mga bagay na alam na ikakasama natin. Sa mga bagay na ikakapahamak natin. And magpasalamat po kayo kapag kinokorek kayo ni Lord. At the same time, magpasalamat din kayo pag kinokorek kayo ng katabi nyo. Sabihin mo sa katabi mo, pag may mali ako, i-correct nyo ako. Baka iba, no? Yung iba, kinorek na eh. Sabi, bakit ikaw nga, ganito ka eh. Bakit ikaw nga, ganyan ka? So, hindi na natapos yung kwento. Pero, gusto ko po maintindihan nyo, pag may mga nagko-correct po sa atin, may mga nagtutuwid sa atin, they serve as blessing. Hindi po sila cursed. Especially, lalo na po, kung ang ground o yung foundations nila, yung salita ng Diyos. Sabi ng context natin, sa verse 5 hanggang verse 8, sabi ni Pablo dito, nang kami nasa Macedonia, hindi rin kami nakapagpahinga. Sa lahat ng pagkakataon ay naranasan namin ang matinding hirap, panunuligsal mula sa labas at pangamba naman na nasa aming kalooban. Subalit ang Diyos na umaaliw sa mga naghihinagpis or yung God who comforts, sabi ron, ay nagbigay aliw sa amin pagdating ni Tito. Ito yung sinasabi ko kanina. 7, hindi lamang ang pagdating niya ang nakaaliw sa amin, maging ang pag-aliw ninyo sa kanya ay nakaaliw din sa amin. Or yung comfort. Nung pumunta si Titus doon sa Corinth, ibinalita niya ang inyong pananabik na ako'y makita ang inyong kalungkutan at pagmamalasakit sa akin. Kaya't lalo akong nagalak. Sabi doon sa 8, hindi ko pinagsisisihan ang pagkasulat ko sa inyo kahit na nalungkot ako dahil dito. Actually, yun nga kasi, di ba, kinurik ni Paul yung mga taga-Corinth. Sabi ni Paul doon, nakakalungkot yung nangyari sa kanila, pero yung kalungkutan na sabi ito, ang kalungkutan nga, nalungkot nga ako nang nalaman kong nasaktan kayo ng kaunting panahon dahil sa aking sulat. So even si Paul, sinasabi niya di ba nasaktan siya doon sa sinabi niya sa mga taga-Corinto. Pero hindi, ang purpose doon is para saktan lang, para i-condemn lang doon sa kasalanan. Bakit? Para ituwid. And kasi alam niyo po, yung mga church planter, yung mga missionary, sila yung nagpa-plant ng mga church. And yung church na kanilang pinaghirapan, kanilang ipanalangin, pinagawa sa kanila ng Panginoon, malapit sa kanila yun eh. And ito yung nararamdaman ni Paul. And ganoon din po, di ba, alam ko may mga tao tayo sa paligid natin eh, kasama natin, sa buhay natin, na nag-aalaga, nag-aalala, di ba, nag-care para sa atin. And sometimes, sila yung way ng Lord para ipaalala sa atin yung kanyang mga salita. And ano pa yung next dito? Sa 2 Corinthians
sa context, and later this week, may nakita lang akong quotation, galing to kay Pastor Stephen Prado. Ano sabi rito? Nung kinilig, hindi na nakinig. Youth. Hindi kayo topic. Hindi kayo mag-alala. Sabi nito, nung kinilig, hindi na nakinig. Alam niyo, nakita ko ito, natawa ako Kasi alam niyo po kung bakit. Isa sa mga problem nating mga tao ngayon, alam niyo po kung ano, hindi tayo marunong makinig. And I hope, I pray yung Word of God na kapag naririnig natin, nababasa natin, it serves as a reminder. Alam niyo po kasi bakit? Mahirap i-correct po yung taong ayaw makinig. Mahirap po i-correct yung tao na ayaw magpatuwid. Kahit anong sabihin mo dyan, kahit anong gawin mo dyan, kahit anong ipaalala mo dyan, kapag ayaw niya talaga. Kaya alam niyo po, isa sa natutunan ko, ang kaya lang talagang mag-correct sa atin si Lord. Kaya I pray, like ko pinalangin, sabi ko, Lord, yung word niyo po yung mangusap Kasi kung kami lang, alam niyo po kung kami lang, pag nagpipreach kami rito, pwede niyo i-take na lahat ng sinasabi namin, atake para sa inyo Kasi bakit? Pinapatamaan na naman ako ni Pastor. Ayun, ako na naman yung topic ni Kuya Jello. Hindi intentional yung mga bagay na yun. Aminin ko po sa inyo, hindi po intentional yun. Gusto niyo ng proof, tingnan niyo po itong manuscript dito, hindi siya intentional. And gusto lang namin i-preach ko na sinasabi ng ng salita ng Diyos. Naalala niyo si Peter, nung nag-preach siya sa Pentecost, di ba? Sabi niya doon sa mga Israelita, kayo ang nagpapakaw kay Kristo, kayo nagpapatay sa Kanya. Magsisit kayo tumalikod sa inyong mga kasalanan. Yung Mesayas na inaantay ninyo, siya yung ipinako ninyo sa krus. And ano nangyari nung time na yun, di ba? 3,000 ng mga Israelita ang nagsisi at nanampalataya kay Lord. And yun yung epekto ng preaching ng Word of God. Kaya kami po, although minsan natatakot kami kasi bakit? Alam namin, pagbaba namin dito, pwedeng may galit sa amin, pwedeng may naiinis sa amin, or pwedeng sabihin, ikaw nga, hindi mo magawa sa buhay mo Bakit mo pinipreach? Kailangan namin i-preach yung salita ng Diyos. Kailangan namin i-preach yung Word of God. Kahit ka kami minsan nasasaktan din kami dito Minsan pag-pray ako, sabi ko, Lord, sa akin masakit na to paano pa yung iba? Diba? Paano pa po sa ibang pastor? Sabi ni pastor minsan, mabait pa kami pag nagpipreach kami dito. Punta po kayo doon sa Dakila, yung sa church sa Dakila, kayo na Pastor Reggie. Talagang tatagtarin kayo nun. Tatagain kayo na. Minsan may inatanan kaming conference and yung mga leaders yung kausap niya, nagpasintabi pa si Pastor Reggie, sabi niya, naka-live ba to? Kasi pag naka-live daw, mabait daw siya. So yun. Kaya may kita niyo po Gusto ko po na ang mag-convict sa inyo, hindi kami lang, kundi yung mismong salita ng Diyos. At sabi ng 1 Corinthians chapter 10 verse 11, ano sabi doon? Now these things happened to them, referring dun sa mga bagay na nangyari in the Old Testament as an example, but they were written down for our instruction. So ibig sabihin, yung mga bagay na nangyari sa Bible, mga babala, parusa, paghihirap, ano yung purpose nun? It serves as instruction. It serves as warning. Kaya yung godly sorrow, nagpoprotect siya sa atin para maging babala sa atin. Na yung mga kasalanan na ginawa ng mga taong nauna sa atin, na nangyayari sa panahon natin, same lang. Sabi ni King Solomon sa mga ngaral ulit sa chapter 1 at sa chapter 2, sabi niya, yung problema noon, nung panahon nila, problema pa rin hanggang ngayon. Di ba? Ano problema isa sa mga naging problema ni King Solomon? Di ba marami siyang asawa? 300 wives and 700 concubines. Yun yung naging reason bakit siya tumalikod kay Lord Kasi yung mga asawa niya sa sobrang dami, inaalok siya na sumamba doon sa kanilang Diyos-Diyosan. Kaya later on, si King Solomon, ano nangyari? Tumalikod siya kay Lord. Pero nung sinulat niya yung mga ngaral, sabi ng mga Bible scholars, yun yung time na malapit na siyang mamatay. Kaya yung sinasabi niya doon sa Ecclesiastes, sa mga ngaral, full of wisdom, na anumang ma-achieve mo sa buhay na to, anumang mangyari sa iyo sa buhay na to, ang pinakamahalaga sa lahat, sino? Si Lord. Now, yung mga Bible scholar, kung si King Solomon ba naligtas o hindi, kasi ang alam ang nabanggit ng Bible, tumalikod siya. So sabi ko, hindi na mahalaga kung ligtas siya o hindi, basta ang pinakamahalaga, malalaman natin pag umuwi tayo sa langit. O sabi mo sa katayo, malalaman mo pag umuwi ka sa langit. Kung nasa langit ba si King Solomon. Pero gusto ko pang maintindihan nyo na lahat ng bagay na nasulat sa atin sa Bible, it serves as warning. It serves as instruction. Ano pa? Yung godly sorrow, ano yung ginagawa sa atin nito? Sinesave tayo saan? Sa death or sa kamatayan. Nilaalis tayo nito sa kapahamakan. And yun nga yung sa verse 10 natin, di ba? For the godly sorrow, according to the will of God, ano sabi doon? Di ba? Saves us, gives us repentance, and sabi doon, nililigtas tayo saan? Sa kamatayan sa mundo. Balikan ko yung binabanggit natin about suicide. Karamihan ng mga nalulungkot, karamihan ng mga nade-depress, ang pinaka nagiging last resort na lang nila, mamatay. And sasabihin ko po sa inyo, kung gagawin natin, kung mayroon mga
iisip sa inyo na mag-suicide na or magpakamatay, hindi po solusyon yung bagay na yun. Ulitin ko po hindi solusyon na kunin natin yung buhay natin or mag-suicide tayo for the sake lang na malagpasan na natin lahat ng problema. Hindi po solusyon yun. Kasi bakit? Actually, mas marami pa pong problema yun. Mas magkukumit pa yun ng mas marami problema. Bakit? Ako minsan iniisip ko, sabi ko kasi di ba pessimistic ako, naging suicidal din tayo. Pero hindi niloob ni Lord. Naging na-depress. Actually, naka-experience ako ng depression, pero hindi na ako nagpa-check eh. Kasi ang alam ko talaga pag depression, hindi lang mental problem, kasama din yung katawan mo. Kumbaga, sobrang lungkot, sobrang pagsisisi, sobrang regret. And nasabi ko po sa inyo na huwag niyo na pong pangarapin. Please lang. Kasi nung time na na-depress ako, hindi pa ako nakakilala kay Lord. And ang hirap pa. Di ba, alam ko, naalala nila mama, tinatanong nila sa akin, alam niyo po kung ano dahilan nun? Ngayon ko lang sabihin ko ano dahilan, ba't ako na-depress? Babae. Hindi totoo yun. Dahil lang sa isang babae, sobrang lungkot ko. Hindi ko malaman, pag ngayon naalala ko, natatawa na lang ako sa sarili ko eh. Kaya sabi ko, alam niyo po, huwag niyo na pong pangarapin. Pero hindi si Tati yun, okay, magalala. Hindi si Marian yun. Iba yun. Pero gusto ko pong maintindihan nyo na huwag nyo nang pangarapin yung maka-experience kayo ng anxiety, ng panic attack, ng depression, ng stress, ng anxiety. Huwag nyo na pong pangarapin, please lang Napakahirap. Huwag nyo na rin pong pangarapin na maging suicidal. Huwag nyo na rin pong pangarapin na na makaranas ng mga negative na bagay. Kasi bakit? Ang hirap eh. Nakakalungkot eh. Ang hirap ng buhay na ganun yung yung naranasan natin. Sabi ng Proverbs chapter 14, verse 12 to 13, sabi na dyan, there is a way that seems right to man. O meron dong daan na sa paningin natin yung mga tao, tama. Pero sabi doon, but its end is the way to death. Tandaan niyo po, hindi po lahat ng bagay na tama sa paningin natin ay tama. Pwedeng tatamaan ka, pero hindi tama lahat ng bagay sa paningin natin tama. Kaya po ang foundation natin, ang ground natin, yung salita ng Diyos eh. Kasi ibig sabihin, hindi daw po lahat tama. Kasi bakit? Ang sabi sa 13, sabi ron, even in laughter, the heart may ache. Di ba? Kahit minsan tumatawa ka, pwede kang malungkot. And sabi ron, and the end of joy may be grief. Di ba nakakalungkot? Kaya kung gagawin lang po natin yung mga bagay na nagpapasaya sa atin, tama para sa atin, wala, yung malulungkot po tayo eh. Mahihirapan tayo. And sabi ng Proverbs and sabi sa Proverbs chapter 17 verse 22, ito favorite ng mga kids to, sa kids ko lang dito natutunan. Sabi doon, a joyful heart is a good medicine, but a crushed spirit dries up the bone. So hindi ko po kayo na-encourage na yung pilitin nyo maging masaya. Pero nawa po yung kasiyahan, yung kagalakan, mahanap natin kay Lord. And dito nga, di ba, yung godly sorrows, ano yung binibring niya sa atin? Binibring niya tayo na iligtas tayo dun sa kamatayan. Inaalis niya tayo dun sa kapahamakan. And alala niyo po yung kwento ni King David. Di ba ano nangyari kay King David? Yung nagkasala siya kay Bathsheba, dugtong-dugtong yan eh. Nagkasala siya kay Bathsheba, sinipigay si Bathsheba. Tapos, si Urias, na asawa ni Bathsheba, pinapauwi niya. Si Urias, ang sabi niya kay Urias, umuwi ka sa bahay niyo, sipingan mo yung parang magsaya ka. Pero that time, may digmaan pa yung Israel. During war kasi, sa Asian time, sa panahon nila, yung mga soldiers, hindi sila nagsasaya hanggat hindi tapos yung laban. Pero si King David, sabi niya kay Urias, sige magsaya ka na, umuwi ka na sa inyo. Ngayon si Urias, since faithful siya sa kingdom niya, faithful siya kay King David, hindi siya umuwi eh. Ilang beses siyang tinatabay ni King David na, sige na, umuwi ka na. Bakit? Kasi nung sinipingan ni King David si Bathsheba, nabuntis si Bathsheba. Ngayon ang nangyari, gustong pagtakpan ni Haring David yung kanyang kasalanan. Ayaw nga ni Urias. Ngayon, ginawa niya, pinabalik niya si Urias sa digmaan at sabi niya, saan ba yung digmaan na malakas yung bakbakan? O sabi yung may maraming mahigpit yung labanan. Doon niya pinadala si Urias sa front line. So kaya ang nangyari, ang ending, namatay si Urias, tapos pinakasalan ni Haring David si Bathsheba. Now, yung kasalanan na yun, alam niyo po kung gaano katagal tumagal. Alam ko, more than a year na tinago niya yung kasalanan na yun. Sa paningin ng mga tao, okay lang tama lang Now, after a year, si Lord nagpadala ng isang prophet. At yung pinadala niya si Prophet Nathan. Sinabi niya nagkwento si Nathan kay David. Sabi niya, Haring David, may isang lalaki
na mayaman at may isang lalaki na mahirap. Yung mayaman, marami siyang ari-arian, marami siyang mga tupa, marami siyang kambing, marami siyang mga baka. Samantalang yung mahirap, isa lang yung meron siya. Yun lang yung inaalagaan niya, yun lang yung treasure niya. Ngayon, may isang dayuhan na dumating. May bisita yung mayaman. Ang ginawa ng mayaman, kinuha niya yung nag-iisang alaga ng mahirap, tapos inihain niya. Tapos sabi ni Haring David, dapat mamatay yung tao na yun, yung mayaman. Bakit? Kasi kinuha niya yung nag-iisang alaga nung mahirap eh. Sabi niya, kailangan ibalik na 4 na beses yung kinuha niya, kailangan maparusahan yung tao na yun. Sabi ni Prophet Nathan, alam niyo kung sabi ni Prophet Nathan, David, you're the man. Diba? Ikaw yun. Ikaw yung tao na yun eh. Ikaw yung nagkasala na yun. Ano sabi ng 2 Samuel chapter 12, verse 13, nung sinabi ni Nathan kay David yung kasalanan niya, ito yung naging confession ni David. David said to Nathan, I have sinned against the Lord. Inamin niya yung pagkakasalan. Sabi ron, and Nathan said to David, the Lord has also put away your sin, you shall not die. Diba nakita niyo po? And although, ito yung naging consequence. Tatandaan niyo po, lahat ng kasalanan natin, nagagawa natin, taguman or hayag man yan, laging may consequence. Kaya minsan malungkot pa rin ang buhay. Alam niyo po kung bakit? Kasi kung hindi ka mag-repent, hindi ka magsisisi kay Lord, lahat ng ginagawa natin may consequence eh. Minsan nga, kahit maganda yung bagay na ginawa mo, may consequence pa rin. Kahit tama na yung ginawa mo, may consequence pa rin. What more pa yung ginawa mong mali? Paano pag lumabas yung consequence nun? And ano yung naging consequence si David? Pag binasa niya yung mga sumunod na verse, namatay yung kanyang anak. And yung kingdom niya na nangyari, naghati-hati. Kaya nga nagkaroon siya ng anak niya si Absalom. Tama si Absalom yun na dinivide yung kingdom. Nagkaroon siya ng anak si King Solomon, tapos si Absalom, tapos yung mga anak niya na-divide yung kingdom of Israel. Yun yung naging consequence sa kasalanan ni David. Pero gusto ko pong maintindihan nyo na ang pinakamahalaga sa lahat, yung godly sorrow, una, nag-warn siya sa atin. Katulad ni Prophet Nathan, binalaan niya si King David. And yung godly sorrow na to, nagliligtas sa atin sa kasalanan, nagliligtas sa atin sa kamatayan, and pinakahuli po, godly sorrow brings us to do what is right. Nagdadala sa atin na saan? Na gawin natin kung ano yung tama. Yung tama talaga, hindi yung tama sa paningin lang natin. O hindi lang dahil may tama ka, kaya ginagawa mo yung kung anong palagay mong tama. And may kita natin sa verse 11, napakaganda ng sinabi ni Paul dito sa mga taga-Korinto, sa Tagalog. Sabi nito, tingnan ninyo ang ibinunga ng kalungkutang buhat sa Diyos. Ano yung naging bunga nun? Naging masikap kayo at masigasig na ipakilalang kayo yung walang kasalanan tungkol sa mga bagay na iyon. At ano pa? Sabi ron, namuhi kayo sa inyong sarili, nagahal kayo sa inyong sarili. Bakit? Dahil sa mga kasalanan. Nagkaroon kayo ng banal na pagkatakot kanino sa Diyos, na nabi kayo sa aking pagdating, gusto nilang magkaroon ng reconciliation kay Paul, nagkaroon kayo ng malasakit at hangaring maparusahan ang nagkasala. Ipinakita ninyo sa lahat ng paraan na kayo'y walang kinalaman sa mga bagay na iyon. And kaya sabi ng Psalms chapter 18, sabi ron, diba chapter 18, or verse 18 siya, pakinext bro. Sabi ito, I confess my sin, I am sorry for my sin. Tandaan niyo po, ano po yung isang magandang bagay, tamang bagay na ginagawa natin when it comes, pag nakaramdam tayo ng kalungkutan mula kay Lord. Alam niyo po kung ano yun? Aminin po natin yung kasalanan natin. Kaya hindi po kayo magtataka bakit ang isang encouragement ng Bible sa mga nagkasala, nagkakamali, aminin na. Diba? 1 John chapter 1 verse 9. Diba? Ipagtapat din yung mga kasalanan. At tapat ang Diyos na patatawarin. Sabi ng Psalm, sabi ni King David, I confess my iniquity and I am sorry for my sin. Alam niyo po, wala pong mahirap or walang mali na manghingi ka ng sorry. Masabi mo sa katabi mo, sorry. Mali mo, may ginawa ka pala dyan, hindi niya alam. O baka may ginawa ka, kinikip-kip lang yan. Di ba? Baka may sama na pala ng loob sa'yo, pero hindi, ganun eh. May blessing po, may strength dun sa confession na. Hindi po siya nakakababa ng tao, hindi siya nakakababa ng ego, ng pride. Actually, nakakababa siya kasi bakit? Kasi nag-humble ka eh. Pero gusto ko po maintindihan nyo na hindi siya kahinaan, yung manghingi ng sorry, at hindi rin pangit, yung manghingi ng sorry. Especially lalo na kanino, kay Lord. Kasi kay Lord lang naman talaga tayo nagkakasala eh. And sabi ni Peter sa chapter 2 ng 1 Peter, sabi rito,
For this is a gracious thing. Or ito daw, napakagandang bagay. When mindful of God, isipin niyo pa, pagka inisip niyo ang yung patungkol po sa Diyos, one endures sorrow while suffering unjustly. Kumbaga sabi rito, yung yung nagdudusa ka ng paghihirap sa hindi tama, or tawag rito, yung nakakaranas ka ng mga paghihirap, ng kalungkutan, ng suffering na hindi tama. Sabi ng 20, for what credit it is. Ano daw yung mapapala natin? Kung nagkasala ka nga, tapos naparusahan ka naman, are beaten for it, you endure. Tama naman, di ba? Pag nagkasala ka, anong mangyayari sa atin? May kaparusahan. Pero sabi rito ni Pablo, ni Pedro, but if when you do good and suffer for it, you endure, for it is a gracious thing in the sight of God. Alam niyo po, hindi po pangit na nakakaranas tayo ng kalungkutan, ng paghihirap. Alam naman natin na yung ginagawa natin para kay Lord. Alam naman natin na ginagawa natin yung tama. Pero kung alam mong mali yung ginagawa mo at nalulungkot ka, tama lang din na makakaranas ka ng kalungkutan. Pero kung tama naman yung ginagawa mo at nahihirapan ka, dumaranas ka ng mga bagay, isipin po natin, blessing yun kay Lord. Kasi bakit? Sabi rito And alam niyo po, pag niluyo niyo yan, sabi ron, katulad din ni Kristo, si Lord ay nakaranas sa mga paghihirap, pero wala siyang kasalanan. And ito yung in-encourage natin bilang mga mananampalataya. No, gusto ko pong isipin nyo, ano yung mga bagay na dumaan sa buhay mo na nakakalungkot para sa'yo? Diba? Pwedeng study, pwedeng work, pwedeng relationship, yung mga bagay na nabanggit natin sa taas. Isipin nyo ano yung mga bagay na yun. And paano ko yung mga bagay pala na yun is way ng Lord para ipaalala sa'yo na anak, ito yung kalungkutan, magsisi ka na sa kasalanan mo. Diba? Minsan kasi pag tinatago natin yung kasalanan natin, hindi talaga natin maramdaman yung kalungkutan Minsan tsaka lang natin maramdaman yung pagsisisi, yung lungkot kailan? Pag nabuking ka na. Diba? Tingnan niyo po yung mga nababalita minsan, yung mga nahuhuli na ng molestya, nagnakaw, pumatay. Ano lagi nilang sinasabi pag nasa camera tapos nasa likodan ng rehas, di ba? Sana po mapatawad niyo ako. Sana po mapatawad niyo po ako, di ko po sinasadya yung aking ginagawa kasi ganito, kasi ganyan. Di ba kailan aamin yung isang tao pagka nakagawa siya ng kasalanan? Kapag nahuli, kapag tinatamasa niya na yung mga bagay na na yung consequence sa kanyang mga ginawang mali. Minsan ganun din tayo Tsaka lang natin marirealize ang mali yung ginawa ko kapag nahihirapan na tayo. Pero gusto ko pang isipin niyo, paano kayong mga bagay na nararanasan natin ngayon ng mga paghihirap, kalungkutan, ay paraan ng Diyos para ibalik tayo sa Kanya. Isipin niyo po. Di ba? Kaya sabi ng Hebrews chapter 12 verse 4, okay, mag-aila, malapit na ako matapos. Pero sabi ng Hebrews chapter 12, tama ba? Hebrews 11 Sabi kasi sa Hebrews chapter 11 yung pagtutuwid ng isang ama sa kanyang anak, same din sa Diyos. Sabi rito, all discipline for the moment seems not joyful but sorrowful. Diba? Sino ba natutuwa pag tinutuwid? Sino ba natutuwa pag pinapalo? Pero dito, pag binasa niyo po, ang Diyos po ay katulad ng isang ama. Na anong ginagawa niya? Pinapalo niya po yung kanyang mga anak. And sabi rin, but sorrowful. Wala naman natutuwa pag tinutuwid At sabi rito, yet those who have been trained by it, afterwards it yields the peaceful fruit of righteousness. Kumbaga, after nung pagtutuwid, after nung mga hirap na naranasan mo, ano sabi doon, di ba? Magkakaroon ka naman ng kapayapaan ng kaayusan Magkakaroon ka ng maayos ulit na relationship kay Lord, relationship sa tao, relationship sa kung sino man yung nagawa mo ng kasalanan. Pero gusto pong maintindihan nyo na una, pa nagkasala tayo kay Lord. Kahit sa tao man yan, nagsinungaling ka sa tao, sumamaloob mo sa tao, ano man yung kasalanan na nakumit mo sa tao, nakumit muna natin yon kay Lord. Tapos, sa tao. Lahat po ng kasalanan natin laging vertical. Laging kay Lord. And alam niyo po, sa Old Testament, may isang book na nasulat na puro lang about sorrow. Meron pa kasi mas malalim yung sorrow Alam niyo po kung ano yun. Pero niyo po saan kung ano? Lament. Lament. Kaya nasulat yung Lamentations. Sa Tagalog, panaghoy. Bakit? Nung time na yon, nasulat yun kasi yung mga Israelita, nahuli na sila ng mga Babylonians. Dadalhin na sila doon sa exile. Nasira na yung Jerusalem. Kasi bakit? Ano yung product nun? Yung product nun, pinarusahan sila ni Lord kasi matitigas yung ulo nila. And alam niyo po, may favorite akong lumang kanta na galing doon.
So kung alam niyo po, hindi ko po alam, baka yung mga OG, yung mga medyo may edad na po yung nakakaalala ng kanta na to. Yung As We Gather, yung chorus, medyo familiar na yung iba, no? O sige nga, tinan natin kung alam ng iba yung kanta. O, natayo po natin. 3, 2, 1. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Sabi ron, great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. O pwede na mag-song lead, di joke lang. Alam niyo po kasang ginagaling yan? Lamentations chapter 3 verse 22 to 23. Pero ang ganda po ng passage, minsan ginagamit natin yan, the steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. Sabi sa 23, as they are new every morning, great is your faithfulness. Pero nung time na yun, nakaranas sila ng sorrowful, nga lang sorrow lament pa nga yung naranasan nila yung hirap, yung lungkot. Kasi bakit? Kasi ito na yung warning ng Lord sa kanila nung mga naunang mga propeta na dumaan, yung mga nag-prophesy sa kanila na pag hindi kayo nagsisi, ito yung gagawin ng Diyos, ito yung gagawin ni Yahweh. Pero alam niyo po, may magandang balita. Tanong niyo po sa akin, ano yung magandang balita? Pag tinuloy niyo po yung verse 31 to 33, ano po sabi rito? Sabi ng 31 na, for the Lord will not cast us off forever. Sabi, hindi tayo itatakwil ng Diyos habang panahon. 32, but though He caused grief, He will have compassion according to the abundance of His steadfast love. Sabi doon, ang Diyos bagamat nagpaparusa, hindi naman nawawala yung kanyang pag-ibig. At sabi doon sa pinakadulo, for thus, He does not afflict from His heart or grieve the children of men. Or sabi ron, hindi natutuwa ang Diyos kapag tayo'y kanyang sinasaktan or pinaparusahan. Gusto ko pong maintindihan nyo na yung godly sorrow, meron pong kagalakan doon. Meron pong kasiyahan doon. Kaya minsan, pwede kayo mamili kung saan kayo malulungkot. Pero gusto ko pong maintindihan nyo na yung kalungkutan kapag galing kay Lord, it always leads us saan? Repentance. Kapag yung kalungkutan galing kay Lord, binabalik tayo, pabalik kay Lord. Hindi po nilalayo tayo kay Lord. Lagi tayong pabalik kay Lord. Pananampalataya, repentance, sa faith, laging pinaparamdam ng Diyos yung kanyang pag-ibig. And after neto, ano nangyari? After 400 years, ano pong lumabas? Ano po nangyari sa Israel? Diba? Dumating si Jesus Christ. Dumating si Lord. Actually, hindi lang 400, more than 400 pa pala kasi nasa Babylon pa sila neto . And may kita natin, yung pag-ibig ng Diyos, hindi natatapos, hindi nagmamaliw. And dalangin ko po sa atin na hindi ko pa alam kung ano po yung nangyari sa inyo or ano yung pinagdadaanan nyo, ano yung trauma, ano yung grief, sorrow na pinagdadaanan nyo. Probably. Pero gusto ko pong maintindihan nyo, every time na nalulungkot tayo, every time na nagdudusa tayo, nahihirapan tayo, check natin, saan ba ito galing? Kay Lord ba to? Sa sarili ko ba to? And after nun, ano yung response natin? Ano yung gagawin mo after mong malungkot? Ano yung gagawin mo after mong maranasan yung mga bagay na to? Lalayo ba tayo kay Lord? Or mas lalapit tayo kay Lord? Kasi bakit? Si Lord din po yung magbibigay sa atin ng lakas para magawa kung ano po yung kanyang kalooban. So tayo pong lahat ay tumayo and mananalangin po tayo. Pwede po bang lahat tayo ay pumikit? So wala pong didilat So ipikit pa natin yung ating mga mata, niyok po natin yung ating mga ulo. And gusto ko pong isipin nyo, alam ko po, minsan nakangiti lang tayo, minsan masaya lang tayo, minsan kumakamay pa tayo bumabati pa tayo na nakangiti. Pero deep inside ng mga puso natin, meron tayong mga lungkot na nararanasan na hindi ko po alam kung ano po yung sa inyo. Pero isang bagay lang po yung prayer ko na kumilos sa atin si Lord sa umaga na to. Ano man yung lungkot na yan, bunga ba yan ng kasalanan, bunga ba yan ng mga paghihirap mo sa mundo, or ng mga paulit-ulit na pangyayari sa buhay mo, or pwedeng trauma, or dumadaan ka ba ng depression, anxiety.
Gusto ko pong maintindihan nyo na hindi probably, possible na kaya inaalaw ng Lord yung mga bagay na to sa buhay natin para bumalik tayo sa Kanya. And kung ikaw yung tao na yon, sabihin mo kay Lord sa puso mo, Lord, ako yun. Ako yung nakakaranas ng kalungkutan ngayon. Ako yung nakakaranas ng regret, ng pain, sa mga kasalanan, sa mga maling desisyon ko sa buhay ko. And sabi doon, aminin natin kay Lord. Aminin mo sa puso mo na, Lord, nagkasala ako sa iyo at nagkasala ako sa mga tao. Or kung may tao man na involved, or may pain man sa puso mo, may galit sa iyo, hingin mo ng tawad kay Lord. And hayaan po natin na ang Diyos kumilos sa umaga na to. Hindi ko po masasabi na after nito may heal kayo, pero isang bagay lang po ang alam ko. Kung sinusuko natin yung mga alalahanin, dalahin natin kay Lord, una po ang Diyos ay tapat, patawarin niya po tayo sa ating mga kasalanan at pagagalingin tayo sa kahit na naman pong makaramdaman natin. At tayo po yung manalangin. Panginoon, salamat sa araw po na to. Salamat, Lord, sa mensahe na narinig namin sa umaga na to. Salamat, Panginoon, sa mga warning, sa mga babala na sinasabi niyo po, Lord, sa inyong mga salita. Salamat, Lord, even sa mga instructions, sa mga examples na ginamit niyo, Panginoon, upang kami po sa panahon namin na to ay matuto sa mga bagay na nangyari noon, O Diyos. Sapagkat alam namin, Lord, na yung mga bagay na nangyari noon, nangyayari din naman ulit ngayon. Yung mga bagay na naranasan noon, naranasan din namin, O Diyos. Pero Lord, sa panahon namin ngayon, mas naging vocal, mas naririnig ng lahat dahil sa social media or sa mainstream media, sa internet. And marami po nagiging kalungkutan sa buhay namin, Panginoon. Sa family, sa trabaho, sa mga bagay, Panginoon, na hindi namin na-achieve. Or even, Lord, sa mga kasalanan na tinatago namin, sa mga kasalanan, O Diyos, na hindi namin sinusuko sa inyo, Panginoon. And nararanasan namin, Lord, yung paghihirap, yung nararanasan namin, Panginoon, yung mga consequence na ito, O Diyos. Dalangin ko, Lord, na kumilos ka po sa puso ng bawat isa. Yung godly sorrow na natutunan namin sa umaga na ito, Lord, ay mag-produce, magdala sa amin, Panginoon, sa pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan. Hindi po, Lord, palayo sa inyo. Sapagkat alam namin, pag palayo po yung mga bagay sa inyo, Panginoon, nagdadala lang to sa amin sa kapahamakan. Pero Lord, yung mga bagay na naranasan namin, Panginoon, magdala, Panginoon, pabalik sa inyo, sa pagsisisi, sa pananampalataya. Sapagkat alam namin, Lord, na lahat ng aming kailangan na matatagpuan lamang po namin sa inyo. Hindi namin mahanap sa mundo na to, kundi sa inyo lamang po, Diyos. Yung kapayapaan, yung pag-ibig, yung kagalakan, yung kapahingahan, yung kalakasan, Panginoon. Lord, lahat to sa iyo lang namin matatagpuan. Hindi namin matatagpuan sa mundo na to, Panginoon. Pwede po namin matagpuan, pero pansamantala lang. Kaya Lord, dalangin namin na kumilos ka po sa puso namin, O Diyos, na makita namin, maranasan namin, maintindihan namin na ang pinakakailangan namin sa mundo na to ay hindi yung mga material na bagay, hindi yung mga tao sa paligid namin, Panginoon, kundi ang pinakahigit na kailangan namin ay Ikaw po, aming Panginoong Jesus. Kumilos ka, Lord, sa iglesia namin. Kumilos ka, Panginoon, sa bawat isa na makikinig ng mensahe na to. At patuloy na Ikaw po yung manguna sa amin. I-lead niyo po kami, Lord, lagi. Pabalik at pabalik po sa inyo, O Diyos. Dalangin ko, Lord, i-bless niyo po, Panginoon, ang bawat isa sa amin. Ano man pong mga dalahin namin, i-comfort niyo po, Panginoon, yung bawat isa. Ano man pong mga prayer namin ng healing, yung kagalingan, Panginoon, o yung nangangailangan, Lord, ng pangunawa, bigyan niyo po kami, Lord, ng pangunawa at karunungan. Yung nangangailangan, Panginoon, ng pag-ibig, iparamdam niyo po, Panginoon, sa amin yung pag-ibig. Yung mga naguguluhan sa mga bagay na naranasan namin, Lord, yung kalinawan, yung clarity, yung kapayapaan, Lord, ilagay niyo po sa puso ng bawat isang nangangailangan nito. At alam namin, Panginoon, na hindi ka po madamot, sapagkat Ikaw po ay nagbibigay ng sagana, higit-higit pa po sa lahat ng aming pangangailangan. Hindi lang emotional, even physical, spiritual, and even, Lord, materially. Alam namin, Lord, na kaya niyo po i-bless kami, O Diyos. Yung lamang po, Lord, magsimula kami kung saan dapat namin kami magsimula. Hindi sa tama, Panginoon, na pagsisisi at pagtalikod sa aming mga kasalanan. At alam namin, Lord, na handa ka po i-bless yung buhay ng bawat isa sa amin, O Diyos. Kung kami po ay magiging tapat at totoo sa bagay na ginagawa po namin.
namin. Salamat Lord sa araw na to. Salamat Panginoon. Pinupurit na salamatan ka po namin at ito pang aming dalangin sa matamis sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Palakpakan po natin si Lord.